Reason for running a training program. So, bakit kailangan natin dumaan ng proper training? Ano ba ang mga benefits? Paano ba tayo matutulungan pag dumaan tayo sa proper training? Number one is it shows them that the organization is serious about what it does and therefore encourage them to be serious about it too. So, first is may papakita natin sa organization kung gaano tayo kaseryoso dito sa pamamagitan pa lang ng pagdaan natin sa kanila ng isang proper training program. Kung gaano tayo kaseryoso. Halimbawa, kapag nagkuha tayo ng member na kung tayo mismo is nagpapakita tayo ng seryoso sa mga bagay na binuo nating business na para may parating or may pagkita din natin sa kanila kung bakit dapat maging sila mismo is maging seryoso. Number two is it makes them feel that the organization is supported of them. Pangalawa is maipadama din natin sa kanila na yung binuo natin organization is magiging supportado and ma-encourage sila na dumaan sa proper training program. 3 is having the proper training boosts their confidence and their ability to do their jobs. Ang pangatlong benepisyo kung bakit dapat dumaan tayo sa proper training is makakatulong ito para i-boost nila at ma-develop kung ano ang meron sila para gawin yung trabaho nila na naka-assign sa kanila. Is a training program can help to convince new staff members of the value of the organization's philosophy and methods. Ang pang-apat na benepisyo ay training program is makakatulong din ito para sa mga bagong staff na grupo para pahalagahan ang organization or filosofiya ng ating organization at yung method na ating gamit. Number 5 is it enlists them as a regular in the organization by giving them a vocabulary and way of looking at their work similar to those of other organizations. Ang panglima is gumagamit ang training ng terminolohiya at posisyon na tiyak sa kumpanya is isinasama ang mga bagong empleyado sa kultura ng kumpanya. So halimbawa kapag nagbigay ang isang law firm ng training sa mga legal na termino at panoob ng mga pamaraan na tinulungan nito ang mga bagong abogado na mabilis na makasama sa workflow ng firm at maunawaan kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay. 6 is it shortens the time needed for them to become competent at their jobs. Ang pang-anim naman is ang nakakatulong din ang pag-conduct ng running training program para sa mahihirap na trabaho na sana magkain ng malaking oras. Kung dadaan sa proper training is matutulungan na diskartihan at mapadali yung mga trabaho nila pag dumaan sila sa proper training. Number 7 is it reduces their need to ask other staff for advice or information and thus increases their independence and decrease the drain on other staff members. Ito na is if dumaan ka na sa training is makakatulong din sa'yo para hindi ka tanong ng tanong sa mga kasamahan mo sa work, maghingi ng advice or ano pang information kasi dumaan ka na sa proper training. It means, pag dumaan ka na sa training is nade-develop mo na yung kung ano ang skill mo, kumbaga may alam ka na
and from the word itself, napupus mo na ang confident mo na kahit wala kang kasama is confident ka na, independent ka na, parang kaya mo na, hindi mo na na-pressure ang other staff member mo sa pagtanong ng pagtanong kasi dumaan ka na sa isang proper training program. Number 8 is it greatly diminishes the chance that they will make mistake the cause, the organization, and preset public relation, credibility, lawsuits, or money. Pangwalo is maiwasan din ng other member na magkamali na kung saan pwedeng mag-cause ng malaking gastusin sa organization na ginawa natin and maiwasan ang necessary public relation na yung hindi masyadong pagkakanoan ng credibility and money pag dumaan ka na sa proper training. When to run a training program. Training for new staff should clearly be conducted as soon as possible after their hired. The ideal is that it be part of their orientation. If the orientation period is long or comprehensive enough, or that it at least starts before they begin work so they'll know that they're doing. So, ang training is dapat simulan agad. Mas maganda kung kasama na ito sa orientation. Ang purpose is para matuto ang mga bagong empleyado bago sila magsimula sa work. So, halimbawa is pag ikaw bagong hired cashier sa isang supermarket. So, bago ka magsimula is dapat tumaan ka din muna sa orientation at training sa paggamit ng cash register or pag-process ng mga transaction. Staff development should be scheduled regularly as part of the normal operation of the organization. Probably, at minimum, everyone in the organization should have the opportunity for some ongoing training at least once a month. So, ang regular na training, lahat ng empleyado, kahit isang beses kada buwan is ano man ang kanilang posisyon is halimbawa ang mga empleyado ng isang kampanya ng teknolohiya is buwan-buwan dumadaan ng training. Minsan is meron silang seminar tungkol sa customer service at teamwork. Professional development opportunities may be more difficult because they generally require money. Most small organizations simply don't have the resources to pay to staff members college or graduate courses and may not even be able to afford conference fee. Ang professional development ay mas mahirap dahil nangangailangan ito ng pera. So, ang mga maliit na organization ay possible na hindi kayang suportahan ang mga mamahaling kurso o seminar. So, ang solusyon ay i-encourage ang mga empleyado na sumali sa mga libre or murang training. So, halimbawa, isang maliit na negosyo ay hindi kayang ipadala ang kanilang mga empleyado sa isang mamahaling seminar sa isang bansa. So, bilang kapalit, nag-organize sila ng mga internal na training o naghanap ng mga libreng online na kurso.